Hi guys, welcome to my vlog. So ayan, sasagutin natin yung mga pinangangamba ng mga kababayan natin na papunta dito ng Poland. So may napanood daw sila na video ng kababayan natin na which is yung Poland Update 2025 Immigration Rules, Ministry of Family Labor and Social Policy Poland 2025. So ito guys, chinek ko yung video na yon, which is napanood niya lang din sa isang private lawyer dito sa Poland. Yung private lawyer na yon is nagpa-process yun ng mga TRC, ng mga migrant worker, usually ganun ang mga clients nila. So guys, yon, pag ganyan sa Poland, may mga ganyang policy, as long na hindi pa naman ini-implement, okay pa yan. At saka bakit ka magwo-worry? Unang-una guys, ako sa experience ko sa mga napagtrabahuhan ko dito. Usually sa mga factory, 75% is under agency. Pero kung halimbawa man na hindi na magpa-process ng mandate contract, which is yung mandate contract, yun ini-issue sa atin kapag pina-process tayo, di ba? Tama po ba? Then kapag hindi na pina-process ng TRC yon, kasi nga ang ina-allow na lang daw is ang contract employment, which usually ang mga binibigyan ng mga contract employment is yung mga direct hire or mga regular na sa mga factory dito. Directly na sila, hindi na sila under agency. Pero kung ganun pa man ang mangyayari guys, edi ang senaryo, maraming mag-absorb na factory through direct employment pag nandito na kayo. Pero pag outside Poland nakukuha ng tao, mahirap yon. Hindi sila masyadong mga nagpa-process ng ganyan. Usually kinukuha nila is inside Poland. Ganun ang ginagawa nila. Kung ganun at ganun man, papabor pa rin sa ating mga Pilipino noon ng mga ganun sistema. Kasi nga, syempre may mga ilan-ilan na rin na mga direct hire dito na nakapag-absorb ng mga Pinoy, which is maganda yung mga benefits. Talagang nakukuha nila yung magagandang benefits ng factory. Kasi nga direct employment na. Pero hindi naman ganun kabilis yun. Kasi imposible guys. Ang Poland, umiikot ang dito, employment through agency. As in, mas malamang ang agency kaysa sa mga direct employment. Konti lang ang mga direct employment dito. Mas lamang pa rin talaga ang through agency. So, kayo, kung halimbawa man, ma-implement man yung ganun sitwasyon, huwag kayong kabahan. Meron magiging solusyon dyan. Pero kung halimbawa man na hindi na magka-process ng TRC ng through mandate contract, so kayo na mismo yung gagawa ng way kung paano kayo makakakuha ng mas magandang opportunity dito pagpasok niyo sa Poland. Kasi ang importante guys, makapasok kayo dito sa Poland. Kasi mahirap yung nandiyan pa lang kayo sa Pilipinas o sa ibang bansa, nagwo-worry na kayo. Kasi pag nandito na kayo sa Poland, iba yung sitwasyon. Pag nalaman nyo dito, nandito na kayo, iba yung sitwasyon. Which is, hindi naman kayo matatakot na mawalan ng trabaho dito. Kung halimbawa man makarating kayo dito na hindi nagpa-process ng TRC yung madadatnan yung agency, pwede naman kayo lumipat sa ibang agency, which is malalaman nyo naman agad yon yung mga ganong sistema pagdating nyo dito. Magtanong-tanong din kayo sa mga dadatnan yung mga lumang Pinoy, yung mga matatagal ng Pinoy dito, yung mga ganong sistema. Tsaka sabi nga sa akin ng mga nagme-message, ma'am, baka naman po hindi na daw sila makaalis. Siyempre, alam naman yan ng mga nagpa-process sa inyo. Yung mga ganun sistema, yun nga lang kasi meron din talagang mga nagpa-process na nag-provide lang ng mga mandate contract, which is hindi na nila kayang gawa ng solusyon yung mga ganyan. Kaya mag-iingat po kayo sa mga ina-applyan yung mga agent, consultant or agency. Kailangan po talaga is nagpo-push through sila sa mga application nyo. Tapos regarding sa mga na-issuehan ng mga working permit, alamin nyo po kung na-register na kayo sa embassy para sa visa appearance. Even draw man yan or gaya sa Pilipinas nakuhanan lang ng slot. Kailangan alam nyo po yun. Kasi dapat po kasi pag ganun, email address nyo ang ginagamit. Usually ganun po. Kahit agency man yan. Pero yung iba po kasi hinahawakan ng agency or agent or consultant. Pero dapat pakita nila sa inyo yung proof. Kasi meron isang aplikante na nagtanong sa akin, ma'am, dumating po yung working permit ko pero hindi ko alam kung na-register na po ako sa visa appearance. Dapat inaalam niyo yun guys. Kahit magalit yung mga nagpa-process sa inyo, karapatan niyo na mag-follow up. Ako nang galing din ako diyan. Dumating sa point na
nagsusungit na ako dun sa nagparasa sa akin. Alam nyo ba, kasi nga full payment na ako, ayaw pa ibigay yung ticket ko, which is yung last payment pwede ko namang hindi yun ibigay sa kanya, pwede naman akong bumili ng ticket kasi nga may visa na ako. Alam nyo ba, Diyos ko, pinahirapan niya talaga ako. Hindi ko alam kung saan niya dinala yung pera na pinambayad ko sa last payment, which is $50,000 dollars yun. Malaki-laki yun kung bibili mo ng ticket. Malaking halaga yun. So, ang nangyari, dun sa ano na yun, sa nag-process sa akin, talagang hindi niya na ako masyadong inasikaso. Kaya ang ginawa ko, nag-transfer ako sa ibang agent. Ganun ang ginawa ko. Gumawa ako ng solusyon para sa sarili ko. Kasi kung di ko gagawin yun, hindi ako makakaalis guys. Or makakaalis man ako, pero bibili ulit ako ng another ticket. So lumapit ako dun sa ibang agent na kumausap dun sa talaga nagpa-process sa akin na ibigay yung ticket ko. So ayun, binigay naman, pero syempre nakakahiya naman yun. Tinanggap mo na yung pera tapos hindi mo ibibigay yung ticket ng aplikante, di ba? So ganyan yung mga labanan sa pag-a-apply guys. Kasi yung iba din sa mga kababayan natin is natatakot daw, baka daw ma-refuse sa Pilipinas. Sa totoo lang guys, maraming nare-refuse sa Pilipinas, pero mag-pray po tayo na makapasa po tayo, tapos galingan po natin sa interview, tapos yung mga dokumento po natin, kailangan ayusin po natin yan. Ganun po talaga ang labanan, hindi po natin hawak yung ganung sistema, pero hanggat maaari gawin natin yung best natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga kakilala ko talaga, as in, hindi mo sukat akalain na makakapasa sila. Sila na mismo yung nagsasabi sa akin. Kumbaga, siguro nag-focus lang sila nung nag-in-interview sila kasi nga which is mahigpit yung nag-i-interview sa Pilipinas. Kahit naman sa ibang bansa kung talagang mali yung sagot mo kapag in-interview ka, talagang ma-reviews ka guys. At saka yung mga sa kulang na documents, talagang ma-reviews ka. Kaya yun po, mag-prepare po tayo ng maigi kapag po tayo mag-i-interview. Yun po, lalo na sa pahirapan ng isla, sa mga draw basis, wag po natin sayangin yung mga pagkakataon ng gano'n kasi ang hirap na pong kumuha ng schedule. So, yun guys, yung sa may policy nga doon sa year 2005, wag po kayong kabahan. Ang unahin po natin, isisipin natin, kampante niyo yung sarili nyo na makapasok kayo dito sa Poland. Yun po munang isipin nyo. Huwag mo po munang isipin yung mga negativity. Which is may mga solusyon naman yan. Kasi imposible guys. Imposible. Napakaraming agency dito. Ang buong Poland halos halos umiikot na ang mga employment dito sa agency. Kasi nga galing ako doon kaya alam ko yung sistema. Ganun ang sistema. At saka hindi lahat ng ng direct employment is sinuswerte at libre lahat. Hindi lahat. Maniwala kayo sa akin. May situation na pinapipili kami kung i-absorb kami or under agency kami. Mas pinili namin mag under agency kasi bakit? Kami ang magbabayad ng bahay. Kami yung sasagot sa gas. O, di ba? Mahal 'yun. So kinumpute muna namin. So maliit na lang yung sasweldohin namin kung matitira sa sahod namin kung kami yung sasagot doon. Kaya mas pinili namin sa agency. Ganun ang mga sistema. Kaya pag kayo dumating kayo dito, malalaman nyo yung mga totoong sitwasyon dito na yung iba kasi negativity na kasi walang trabaho. Napakaraming trabaho dito. Okay lang hindi yan masunod. Yung working permit nyo, okay lang yan. Pero ang agency nyo, napakaraming hawak na factory niyan. Kaya hindi kayo mababasyo. Pero kung meron mang mga sitwasyon na hindi kayo binigyan ng trabaho or hindi kayo sinundo ng nyo, na agency nyo, mag-message nga kayo sa akin. Gagawa natin ng paraan yan. Kahit busy ako, gagawa natin ng paraan yan. Kahit sabihin nyo na, nahiya kayo, may baby ako. O kung halimbawa ng mga ganong insidente, nasa airport na kayo, walang sumundo sa inyo, tawagan nyo ako bigla, sasagutin ko yan. Or mag-message mo kayo kung, siyempre minsan magtataka ako, sino ba itong tumatawag sa akin. Mag-message kayo, ma'am, I need your help, nandito po ako sa airport, wala pong sumundo sa akin. Ganun po ang gawin yung sistema. Tapos, kapag wala pong sumundo sa inyo, pasasakayin ko kayo ng ng Bolt or Uber, pumunta kayo sa isang bed spacer na kilala ko na Pinoy din na nagmamanage doon. Tapos mag-stay muna kayo, doon natin aasikasuhin yung employment nyo. Ganun yung gagawin natin guys, para hindi kayo masyadong kabado. Kasi sa totoo lang guys, hindi lahat ng Pilipino dito sa Poland tumutulong, kaya ginagawa ko to guys kasi naranasan ko, wala akong kilala dito. Dumating ako dito na ako lang mag-isa.
Tapos, dito na lang ako nakakilala ng ibang kaibigan, which is hindi ko talaga sila kilala. Mamimili ka talaga na maging kaibigan mo dito. Yung talagang dadaling ka sa maayos, yung gano'ng sistema. Talagang piling-pili ang maging kaibigan mo dito. Pero depende sa'yo kung kaya mong i-manage yung mga ganyan. Kasi ako, gusto ko kapag kaibigan ko, yung kaya kong tulungan, kaya ko siyang tulungan, yung gano'n. Magbibigayan kami, yung gano'n. Kumbaga friends for keep kahit magkalayo man kami. So, ayun lang guys. Yun lang ang advice ko sa inyo pagdating nyo dito sa Poland. At kailangan nyo ng tulong, andito lang ako, tutulong ako sa inyo. Promise yan, tutulong ako sa inyo. Promise.